Hi mga ka-tips, welcome back sa Print Tips. And yes, ako po yan at nagvo-voice over po ako ngayon at ang hawak ko po ay 2R size na photo print. So ibig sabihin tayo po ay magpiprint ng photos gamit ang Photoshop. Okay, good news po dahil meron po kasing tinatawag na drag and drop feature din ang Photoshop, hindi lang po sa Canva. So matagal na po ito at ginagamit po ito sa mga Mac apps. So ngayon ito po yung materials na gagamitin po natin at yung printer po natin with pigment ink. So una sa lahat, buksan po natin yung ating Photoshop. Sa Photoshop po natin, ito po yung template po natin ng 2.5 by 3.5 inches na photo size. So may mga boxes po dyan. So pero bago po ang lahat, kailangan na yung lahat po ng photos po ninyo ay isa lang pong posisyon. So kung landscape lang po lahat. So yan, ila-landscape po natin yung mga naka-portrait. So ngayon, once okay na po yan, so nakikita po ninyo yung mga boxes po na yan, dyan po natin i-drop yung mga photos po natin. Yan, so nakikita po ninyo na easy lang po yan, i-drop lang po natin yung mga image natin and automatic po na may re-resize na po siya according dun sa box na nakikita po ninyo sa ating template. So, ang kinagandahan po nito, pag ang picture po ay hindi po sakto dahil hindi parehas po yung tinatawag na ratio nila, pwede nyo po siyang i-edit. So, bawat box po na nakikita nyo dun sa template po natin, pwede nyo pong i-edit yung contents po niya, parang smart object din. So, ito yung na-edit ko. So, gumawa lang po ako ng ratio nung 3.5 by 2.5 para dyan ko po i-base yung size po nung image. So, usually pag ganyan ginagawa ko, gumagawa ko ng background image at blur ko po yan, no, para lumabas po yung pinaka-image po or mag-pop up po yung mismong image sa gitna. Maganda po sa technique po na to, lahat po ng image po niyan ay hindi nyo lang basta-basta i-drag and drop. Pwede nyo rin pong i-edit individually sa isang window. Okay, so pwede nyo i-adjust yung mga kulay po niyan. Yung sizes okay na po yan. Yung kulay na lang ang pwede nyo i-adjust para may update siya doon sa inyong original template. So once okay na po yan, isa-save nyo lang po yan and yun na po, na-edit na po yung image po na yan. So once okay na po yung mga in-edit ninyo, ituloy nyo lang po yung pag-drag and drop. So yan po yung template na ginagamit natin sa Photoshop. So, share ko na po sa inyo para magkaroon po kayo ng idea na hindi lang po sa Canva ang may drag and drop. Meron din po sa Photoshop. Ito po usually ginagamit sa mga Mac app. So ayan mga ka-tips, may karagdagang kaalaman na naman po kayo sa Photoshop. Kaya naman mag-subscribe, mag-follow, mag-like, and share na po kayo ng ating mga content. So ito naman po yung ating print settings. So magamit po ako ng PrintFab. Kung wala pa kayong PrintFab, ay puntahan nyo po yung aking YouTube channel para magkaroon po kayo. Ito po yung settings. I-pause nyo na lamang po yung mga video. Pwede nyo pong balik-balikan po yan para makita nyo po yung settings na ginagamit ko. Ayan, so tayo na lang po natin siya mag-print. So usually pag naka-PrintFab ka, lagi magpapakita yan. Okay mo lang, then palitan mo yun ng USA and print. At gamit yung ating L1300, ito po, nag-start na po siyang mag-print ng ating photos. Yan. So, meron din po tayong guide dyan. So, madali lang po yung guide na yan gawin. So, gawa lang kayo ng mga squares and then, ilagay nyo po sa mga sulok-sulok. So, guide lang naman po yun sa pagkakat para maging accurate po yung cutting po natin. So, ito po yung ating pagpiprint na naka-fast forward. At syempre mag-follow na po kayo sa Print Tips or subscribe sa YouTube. So ito na po yung ating final output. So yan po yung output po ng PrintFab at ginamit po natin dyan ay yung RC Woven po na photo paper. So ito po yung aking pagkakat. So nakita po ninyo, yan, binabawas-bawasan ko po muna yung dulo para maitapat ko po yung mga edges po ng image doon po sa ating paper cutter. So, yan po, basic lang naman po yan. Kayang-kaya nyo na pong gawin yan. Kung ano man po yung diskarte ninyo, kahit ano pa po yan, basta maging quality po yung product po natin. Yan. So, ito, iniisa-isa ko po talaga yan. So, wala pong shortcut sa pagkakat dahil wala po tayong malaking machine. So, kaya tayo po ay mano-mano, individual cut po yan ng photos. So, huwag po tayong magmadali para iwas po tayo ng reject. At ito na po yung ating final product. So, yan na po sila. Yan po yung mga image po na binigay nila or photos na sinend po nila sa atin through email. Yan. So, kung may natutunan ka tips, please follow po yung Print Tips and subscribe po kayo sa ating YouTube channel para po sa mas marami pang mga printing tips and techniques.